Hello, good afternoon, good evening. Attorney Harold Respicio, ang bagong bayani, ang sikat na abogado na pinaglaban niya ang karapatan niya at talagang binigyan siya ng consideration. Kung hindi siya titigilan ni Attorney Harold Respicio. Pakinggan natin ang kanyang mga dialogo. Ito yung kailangan natin na spokesperson, tagapagsalita, hindi lang tagapagsalita kung hindi ating abogado ng mga reklamo. Tulad ng may reklamo tayo, yung United People's Initiative, na kung saan ay siya isa sa ating tagapagsalita at kasama dito si Attorney Glenn Chong. Pakinggan natin. Sa bagong munisipyo ng Reyna Mercedes. And just after that, meron po tayong napakalaking party sa aming bahay. Malapit lang po, buong maghapon hanggang gabi, kakatay tayo ng mga napakalaking mga hayop. At lahat po ay pwedeng pumunta, taga Reyna Mercedes ka man, taga buong Pilipinas ka man, o taga buong mundo, pwede kayong dumaan sa bahay. Mga taga Comelec, punta po kayo sa bahay. Chairman George, mga commissioners, punta po kayo sa bahay. Magbati-bati na po tayo. Gusto ko rin pong imbitahan si Governor Rodito Albano, Congressman Ed Christopher Go, si Mayor Malu, syempre, at ang kanyang asawang si Francis, mga barangay officials, including barangay official ng Sinipil, barangay captain, come here, baby. Mas maganda po na bati-bati na tayo lahat dahil po kapag tayo ay magkakasama, mas magiging maunlad po ang ating bayan. Okay? So, Imbitahan ang lahat na gustong pumunta mga taga Reyna Mercedes, umaga sa Thursday. Ingay ito. Attorney, so, taga Reyna Mercedes, nandiyan yung mga pamiling Roberts, si Master Sergeant Alfred Roberts, na mga Roberts ng taga Rian, So, inibitahan kayo at magkaisan tayo. Huwag na tayo maglaban-laban kung ang pakay natin magservis sa bayan. Iwasan na ang mga bangayan, kung hindi patuloy tayo sa laban ng kahirapan. Okay, mayroon pa tayong papakinggan, Sa bagong munisipyo ng Reyna Mercedes. Okay, mayroon pa isa eh. Okay, mayroon pa eh. Ito, Sabi nila tatahimik na daw si Atty. Harold Respicio. Hindi po. Gagawa po tayo ng mga formal na kaso na ihahain natin sa Supreme Court sa susunod na eleksyon. Sana po hindi na mangyari yung mga kahinaan ng ating computer systems para po yung resulta ay mapagkakatiwalaan po natin. Inuulit ko po, meron po mga isasampa na mga petisyon sa Supreme Court. Kasama po si Atty. Harold Respicio doon. Ako po ay mag-oral argument kapag binigyan ako ng pagkakataon. Magkakaroon po ng pagkakataon ng Comelec para sila ay magsalita. Ang daming purpose po ng lahat ng ito ay para makabuo tayo ng pulisiya, ng jurisprudence para po sa susunod ng eleksyon, sapat po ang controls sa ating mga computer systems. So kahit na anumang sistema ang gagawin natin sa pagboto para po yung integridad ng resulta ay buo. okay, may isang papuri na isang kwan. Atty. Respicio, Oh, you're the man! okay. Isa rin itong may Ang galing-galing mo, kumpanyero! isa rin itong may Baltic, abogado. Congratulations! You deserve to be vice mayor of your town. And good for you. Good for your people. Congrats again! Okay. So, narinig niyo, So, ganun sana ang mga abogado natin. Pero depende sa sitwasyon, Iba rin yung counsel, iba yung estratehiya. Pero ito sa Comelec at sa gobyerno, dapat ganitong abogado natin. Maingay para mapansin at para mapahiya ang dapat niyang pahiyain. And that is our now strategy. Yan ang kailangan natin ngayon. Kasi nga ang batas, kuminsan ang batas, hindi umiiral. Wala na. Katunga kay Attorney Duterte. Dalawang attorney. Hindi na nila nirespeto eh. Talagang sila nang dapat respetuhin. So dapat ito ang tulad na abogado na isang maingay na may katotohanan para walang maitagong mga lihim ilabas. Kaya napilitan sila. So, kasi pag hindi sila napilitan, ngaw-ngawan sila ng ngaw-ngawan dyan sa Comelec, Pero dinadaan niya sa social media. Tama yon, social media. United People's Initiative, dadaanin rin natin sa social media. Ang hirap kasi, walang tagapagsalita ng UPI. Pero nandito, ang tagapagsalita natin ay si Attorney Harold Respicio and Attorney Glenn Chong. Sila ang magsasalita laban sa Comelec at maaari
dyan sa Supreme Court. So, dapat Supreme Court, magiging fair tayo para walang batikusan, walang masabi ang taong bayan. Dahil dapat ang kakampi nyo ang taong bayan, hindi ang sinumang tao sa Pilipinas, lalo-lalo sa gobyerno. Okay. So, yan yung mga panawagan natin. Nanawagan si Atty. Respicio. So, ano ba ang pakay ng ating United People's Initiative? Samahan ito ng organisasyon na grupo para pagkaisahin ang ating mga reklamo. Reklamo sa COMELEC, reklamo sa gobyerno. Dahil ito ang mga, actually, sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan, dati ang problema natin, ang taong bayan na mahirap disiplinahin. Ngayon, ang problema na ngayon, ang taong bayan ang may problema sa gobyerno. Baliktad na ngayon. Ang gobyerno na ang problema natin. Paano natin disiplinahin ang gobyerno? But mayroon tayong batas, Republic Act 6735, na kung saan i-amend natin ang batas na ang Pangulo wala na magiging kapangyarihan. Tanggalin natin. Ibigay natin ang kapangyarihan sa mga barangay council. Lahat ng mga panukala ng Congress, ng Senate, after Senate to the President, and mayroong council, may council pa na mag-approve, ang barangay council. Ang barangay council. Tanong sa iba, isip-isipan na iba, mahirap mangyari. Mangyayari yan kung ang barangay captain sa buong Pilipinas na 42,000, sila ang maghahadlang. Kasi ngayon, papasok yan sa People's Initiative, which is Republic Act 6735. Magkaroon tayo ng referendum. Gusto nyo ba ito ang batas na ito? Ang batas na ito, pag inaprubahan ng Pangulo at hindi pabor ang barangay council, pwedeng ibito, pwedeng baliwalain yung batas na yun, at ang barangay council ang magmumodify sa ginawang batas. Pwede? Pwede ba yun? Pwede. Kasi nga, ang 1987 Constitution, 1987 Constitution was ratified by the Filipino people. Tayo, we the sovereign Filipino people, tayo ang nag-ratify, kaya naging batas yan. Kaya dapat tayo rin ang kaya magkaroon tayo ng referendum. So, that is now our education on the United People's Initiative. Please subscribe and share this my blog para ang United People's Initiative and all Filipino, para ma-educate tayo. Please read the Republic Act 6735. Basahin nyo ng basahin yan. Para lahat tayo ma-educate. Anyway, in my blog, siguro mamayang gabi, babasahin ko ang Republic Act 6735. Lahat na yun. Lahat ng mga doon para maintindihan. Hindi ko pa naman nabasa lahat doon eh. Title lang ang binasa ko eh. In all title, in title alone, alam ko nang ibig sabihin. Down the line. Kasi nga, ang gumawa niyan, mga Pilipino na mga activist. So, ang activist kasi, ang mindset ng activist is for the good of the Filipino. Ang masaklap dahil doon, may kasama na activist for communist. So, medyo ililihis natin yun. Pero yung activist of Filipino, ang laging nasa isip nun, hindi dapat lamangan ang taong bayan. Kaya, nakakuan tayo, nakatawag nito, nasa tamang landas tayo. Nasa tamang landas tayo mga kaibigan. Kaya tuloy-tuloy tayo. Kaya isa sa misyon ng Filipino Guerrilla Forces to share this blog, and educate Filipino. And that is now our another mission, para ang Pilipino ma-educate natin. Mga commanders, members of the Filipino Guerrilla Forces and other organization, yung God's People Initiative, mayroon tayong God's People Initiative which under na dito sa United. Kaya nga United eh. Marami tayo dito samahan, United. We are united
People's Initiative. Okay. So, tuloy-tuloy lang natin mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo. Educate, guerrilla forces, organize. Sabi ko nga, ito na ang sinasabi ko sa inyo mga Filipino guerrilla forces, commanders. Paigtingin natin ang 42,000 barangay na dapat may commanders tayo. O, tingnan nyo ha. Nag-coincide ang isip namin ni Attorney Mel Magdamo. Yung thinking ng possible fight for the good, for a better Philippines. Ang naisip niya barangay. Ang naisip ko rin sa Filipino Guerrilla Force is barangay because the barangay is the solution of our problem in the country. So, Filipino Guerrilla Forces, tutok tayo sa barangay. Member, nasa barangay. So, kung area commander ka, always think for the barangay. 42,000 barangay. Okay? Nagagalit na yung aking mga alaga at hindi pa yata hindi nagugutom. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.